Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi sa panig man kayo ng mundo naroon. At tulad po ng dati, ay hangat ko mong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Nangyari ang lahat ng ito sa probinsya ng kanyang nobya. Kalagitnaan noon ng dekada 90 nang ito'y maganap. Nang magkaroon kasi sila ng kanyang kasintahan ng pagkakataon upang makapagpakasyon, ay nagpasya silang magpunta upang maipakilala na rin siya ni Grace sa mga magulang at kaanak nito. Ayon pa kay Jane, naging maayos naman ang kanilang naging pagbiyahe. Labis nga raw niyang ikinatuwa ang kanyang mga naging karanasan sa napakatagal at malayong biyahe nilang iyon. Pero hindi siya nainip at kahit pagod ay masaya siya. Dahil yun ang unang pagkakataon na nakarating siya sa isang malayong lugar. Pagdating nila doon sa bahay ng mga magulang ni Grace, wala pang isang oras ay unti-unti nang dumami ang mga taong nagsipuntahan doon. Nagdatingan ang mga pinsan at kamag-anakan ni Grace. Buti na nga lang rin daw at naisipan nilang mamili ng ilang mga pasalubong nung nasa pier pa sila. At sa dami ng mga nagpunta, nagmukha tuloy may handaan dun sa bahay nila Grace. Pinaghati-hatian nila yung mga dala nila Jay na pasalubong. At napansin nilang magkasintahan na labis silang nagalak. Pero may isang naroon na malungkot. Nasa isang sulok lang at hindi ito umiimik. Para bang nakontento na siya na nakatunghay lang sa mga nagkakagulo at walang tigil na nagkukwentuhan nilang mga kamag-anak. Kaya biglang napalapit si Jay kay Grace at naitanong sa kanya kung sino at kaano-ano niya yung dalagita. Sinabi naman nitong pamangkin na raw niya iyon sa pinsan. At Yumi daw ang palayaw nito dahil Mayumi ang buo nitong pangalan. Nasabi tuloy ni Jane na bagay sa dalaga ang pangalan nito dahil mukha nga siyang mainin at tahimik talaga. Nasinang-ayunan naman iyon ni Grace at sinabing tama nga ang kanyang nobyong si Jane. Sa paglipas ng mga oras ay unti-unti na ring nababawasan yung mga bumisita at nakiusyoso. At bago pa tuluyang kumalat ang dilim, ay wala na silang lahat. Na medyo kakaiba iyon para kay Jay. Ngunit naisip niyang marahil ay ganun lang talaga sa probinsya nila Grace. Wala na talagang taong makikita sa labas pagsapit ng dilim. At lahat ay nasa kanya-kanya ng bahay. Kaya nangiti si Jay at nasabi sa sariling ibang-iba talaga ang buhay probinsya. Napakasimple. Sa pahingang malalim na kanya pang nilanghap ang sariwang hangin. Maya-maya ay narinig na niya si Grace na tinatawag siya at niyayaya ng kumain. Kung kaya naman itinapon na niya ang hawak na sigarilyo at pumasok na sa loob ng bahay. Nang makapaghapunan na sila at nakaupo magkatabi sa may sala, ay biglang napaisip si Jay at itinanong sa kanyang nobya kung anong uri ng pamumuhay ang gusto nito. At dahil doon ay panandaliang napatingala si Grace at nag-isip ng isasagot sa kanyang nobyo. Sinabi niya dito na simple lang, kaya bigla namang
napabulala si Jay at sinabing yun din ang kanyang gusto. Sabay dagdag na tulad ng buhay sa probinsya. At muli nitong tinanong si Grace na tila ba gusto niyang malaman kung ano ang opinyon nito tungkol sa kanyang sasabihin. Sinabi niya sa kasinta na ano kaya kung doon na lang daw sila tumira sa probinsya nila Grace. Kitang-kita ni Jay ang pagkabigla sa mukha ni Grace. Makailang beses pang umiling, kasabay ng pagsasabi nitong hindi at ayoko. Nagtaka at ikinagulat naman ni Jay yung naging sagot at naging reaksyon sa kanya ng nobya. Kung kaya tinanong niya ito kung bakit at anong dahilan, kaya ayaw niyang tumira doon sa kanila. Hindi kaagad nakasagot si Grace kay Jay at tila ba napaisip ito ng malalim na nakikita pa ni Jay na sunod-sunod ang naging paghinga nito ng malalim. Maya-maya pa, bigla na lamang itong tumayo at nagyaya ng matulog. Kaya lalong napaisip si Jay. Ano ang ayaw at iniingatan ng kanyang nobya na malaman niya? Ano ang ayaw nitong sabihin sa kanya? Kaya nang nasa kwarto na sila, tahimik lang si Jay na nakahiga at iniisip yung naging pag-uusap nila ni Grace. Hindi nagtagal ay naramdaman niya na niyakap siya ni Grace at sinuyo. Sinabi nitong wag na raw siyang magtampo. Ginamit naman ni Jay ang pagkakataon na yon para paaminin si Grace. Gusto niya kasi talagang malaman kung ano yung nalalaman nito na ayaw ipaalam sa kanya. At wala nang nagawa pa si Grace nang kulitin siya ni Jay. Kaya sinabi na niya dito yung totoo. Ayon sa kanyang mga pinsan at mga kamag-anak na nakausap, may aswang na gumagala sa kanilang bayan. At nagsimula lang daw ang lahat nang dumating sa lugar nila ang isang pamilya. At ito rin naman ang dahilan kung bakit bago pa kumalat ang dilim, ay sinisikap na ng mga tao sa lugar nila na makauwi na ng kanilang pamamahay. Pagpapatuloy pa ni Grace, 2 bata na ang nawawala. Mailan na rin ang mga buntis sa nayo nila ang basta na lamang nakunan. Nabase pa sa mga kwento, bago yun mangyari sa mga buntis, ay nagiging aligaga sila. At talaga namang hindi sila mapakali. Para daw silang sinisilaban sa matinding init na kanilang nararamdaman. Ang ilan naman sa mga buntis ay may naaamoy umanong napakalansa at nagwawala ang kanilang mga alagang aso. At lahat sila ay nagigising na lamang ng madaling araw na dinugo na at wala ng kanilang mga sanggol sa sinapupunan. Tahimik at seryoso silang nag-uusap na dalawa. Ganadong-ganado si Grace sa pagkukwento kay Jay nang bigla na lang napagalpak ito ng tawa. Sabi ni Jay, hindi raw niya akalaing pati si Grace ay naniniwala pa rin pala sa mga aswang. Ang buong akala daw niya ay may dating nobyo si Grace na taga roon sa kanila at ito ang dahilan kung bakit ayaw nitong doon sila tumira. Hindi daw niya inaasahan na aswang pala ang dahilan kung kaya ayaw ni Grace doon. Pero hindi naman nagustuhan ni Grace yung ginawang pagtawa sa kanya ng nobyo. Para kasi siyang nainsulto. Kung kaya, nagpatuloy pa siya para patunayan kay Jay na totoo ang mga aswang. Nagkwento pa siya. Ibinahagi niya kay Jay yung nangyari sa kanilang ina pero hindi pa rin naniwala si Jay. Lalo na kapag hindi nakakasagot si Grace sa kanyang mga itinatanong. Kaya makailang ulit nitong sinabi sa kanyang nobya na hindi totoo ang mga aswang. Lumakit umidad na raw siya ng ganon pero kahit minsan ay hindi pa siya nakakita ng sinasabi nilang mga aswang. Sa inis naman ni Grace sa kanyang nobyo ay tinalikuran na niya ito at pinilit na lamang na makatulog na. Pinakiramdaman pa ni Jay ang kanyang nobya ng may kalahating oras. At nang malaman niya
at masiguro na galit nga ito, ay kanya na lang itong hinayaan. Naisip niyang hihingi na lang siya ng tawad sa kinabukasan. Bumangon na lang siya para magtungo sa kusina pagkat nakalimutan niya magsipilyo. At ngingiti-ngiti pa ito na para bang hindi pa rin niya makakalimutan yung kanilang mga napag-usapan ni Grace. Natatawa siya lalo na kapag nakikita niyang natatamimi ang kanyang nobya at hindi makasagot sa mga tanong niya para patunayang totoo nga ang mga aswang. Dala ang kanyang sipilyo at baong toothpaste ay lumabas na ng kanilang silid si Jay at mag-isang tinungo ang kusina. Nang nasa harapan na siya ng lababo ay kaagad na siyang nagsali ng tubig sa baso at kanya nang sinimulang mag-toothbrush. Pero laking gulat niya nang bigla na lang gumalaw yung dalawang bilugang hugis na maliwanag na nakikita niya sa kanyang harapan. Ang buong akala niya kasi ay ilaw lang iyon na mula sa malayo. At kasabay ng paggalaw noon ay doon pa lang rin niya napansin yung mga mahabang kuko na nakapasok na sa siwang na pagitan ng mga kawayang nagsisilbing pinakadingding ng harapan ng lababo. Na tila ba bumitaw na iyon sa pagkakahawak doon. Kaya napahintong bigla si Jay at hindi nakagalaw. Habang hawak-hawak pang sipilyong nakapasak sa kanyang bibig. Pero makaraan ng ilang saglit ay napakalma na rin niya ang sarili. Naisip niyang marahil ay isa lang iyon sa kanilang mga alagang naroon na may kakayahan kung kaya nagawa ng makatayo. Pero naisip rin niyang napakalaking aso noon kung sakali. Hindi niya akalaing may alaga pala silang aso na ganun kalaki. Sabi pa niya sa kanyang sarili na pinipilit niyang iwaksi sa isipan ang ukol sa mga aswang na napag-usapan nilang magkasintahan. Kaya pilit pa rin niyang pinapaniwala ang kanyang sarili na karaniwang hayop lamang yung kanya nakita. Ngunit napalingon siyang bigla nang marinig ang pagbukas ng pinto at laking gulat niya nang makita ang isang malaking baboy na nasa loob na at ilang di pa na lamang ang layo mula sa kanya. At noon lang siya nakakita ng ganong kalaking baboy sa tanang buhay niya. At kakaiba ang mga mata nito. Nagliliwanag. Nagtatayuan ang mga buko nito sa gawing bato at ang lalaki ng mga ngiping nakausli sa harapan ng bibig. Titig na titig ito sa kanya habang patuloy pa na tumutulo ang malapot nitong laway. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at kapansin-pansin ang mabangis na itsura nito. Na kahit ayaw pa rin niya sanang maniwala, kaya lang nararamdaman na niyang siya talaga ang pupuntiryahin nito. Kaya napilitan na siyang sumigaw at humingi ng tulong. Maya-maya ay narinig ni Jay ang malakas na tinig at tinawag ang pangalan ni Yumi. Halos sabay naman silang napatingin ng baboy dun sa nagmamay-ari ng tinig na iyon. Tatay na pala ni Grace. At naroon din sila ng nanay niya at mga kapatid. Matapos iyon ay mabilis nang umalis yung baboy. Ayaw pa rin sanang maniwala ni Jay pero sapat na yung kanyang mga naasaksiyan at narinig. At kung tama ang kanyang pagkakaunawa sa mga nangyari, ay aswang pala si Yumi. Siya yung nag-anyong baboy. Pero mas lalo pang nagulat si Jay sa kanyang mga nalaman. Dahil bakit alam ng tatay ni Grace at ng buong pamilya nila ang ukol sa pagiging aswang ni Yumi. Dahil may lahing aswang din pala ang buong pamilya nila Grace. Ang totoo, buong ang kanila ay mga aswang. At yun din ang totoong dahilan kung bakit ayaw doon ni Grace manirahan. Ayaw niya kasing tanggapin at yakapin ang pagiging aswang. At napag-usapan na iyon ang kanilang pamilya. Naunawaan nila at iginalang ang pasya ni Grace. Pinayagan nila at ibinigay nila
ang kalayaan dito. Kaya po mula noon ay naniwala na ako. Totoo po ang mga aswang. Dahil mismong asawa ko po Sir Pipi at kanilang angkan ay mga aswang. Kung hindi nga lang siguro ako totoong mahal ni Grace, ay baka nalapan na ako noon doon sa kanila. Buti na lang at nagmamahalan talaga kami. At nung gabi pa lang mangyari iyon, gusto lang pala akong takutin ni Yumi dahil na rin sa utos ni Grace. Dahil napikon ito sa akin ang pagtawanan ko at sabihing hindi ako naniniwala sa mga aswang. Natatandaan nyo nung tumalikod siya sa akin. Tinext na pala niya si Yumi at inutusang gawin yun sa akin. May kababalagan po kong naranasan na hindi ko po talaga makakalimutan. Pauwi po ang tatay ko noon mula sa ibang bansa. Matagal na po kasi siyang OFW. At kapag umuwi siya, madalas ay nag-outing kami. Kaya nung mga panahon na iyon, napagkasunduan nila ng nanay ko na magrenta ng sasakyan sa pagsundo sa kanya. At pagkatapos, maliligo kami sa dagat. Kinabukasan, pinakisuyuan ng mga magulang ko yung kapatid ni tatay na siyang mag-drive. Isinama naman ako ng tiyuhin ko sa pagkuha ng sasakyan. Isang van yung kinuha namin para marami ang makasakay. Kasama kasi madalas ang pamilya ni Tio tuwing may lakad kami, lalo na kapag dumarating si tatay. Sila bale ang malapit talaga sa amin. Nang bumabiyahe na kami ni Tio, dala ang sasakyan pa uwi sa amin, ay may naramdaman kagad akong kakaiba doon sa sasakyan. Bigla akong kinilabutan. Pakiramdam ko ay mayroong nakatingin sa amin ng tiyuhin ko. At hindi lang po iyon. Bukod doon, ay naramdaman ko po yung kakaibang lamig na para bang may humawak sa braso ko. Kakaiba yung lamig na iyon kaysa sa lamig na lumalabas sa aircon ng sasakyan. Pinakiramdaman ko yung tiyuhin ko. Gusto kong malaman kung kanya rin bang nararamdaman yung mga bagay na iyon. Pero kalmado lamang ito at walang kibo. Naatentibo siya sa kanyang pagmamaneho. Nang dumating kami sa bahay ay gabi na, magka-alas 7 na. Pero ayos lang naman dahil sa alas 11:30 pa naman yung estimated time of arrival ni tatay. Paglabas namin ng sasakyan at nang papasok na sa bahay, ay talagang naramdaman kong parang nagtayuan yung buko sa ulo dahil sa aking nakita. Naaninagan ko na mayroong tao na naroon sa may gawing likuran ng sasakyan. Kaya nagmamadali akong sumunod sa tiyuhin ko at pumasok na ng bahay. Gusto ko na sana talagang sabihin sa kanila ang tungkol doon. Pero kahit ako kasi ay hindi makapaniwala sa aking nakita. Hindi ko iyon mabigyan ng paliwanag
Paano nagkaroon naman ng tao doon sa loob ng sasakyan? Wala namang ibang nakasakay doon maliban sa aming dalawa ng tiyuhin ko. Kaya may agam-agam din ako na baka refleksyon lamang iyon ng ilaw o ng kung anumang bagay na naroon na maaaring humulmalang na tao. Kaya hindi na ako nagkalakas pa ng loob na sabihin sa kanila. Naisip ko kasing baka pagtawanan lang nila ako. Madalas pa naman nila akong tinutokso na duwag at ako raw ang pinakamatatakutin sa aming pamilya. Kahit na mga bata pa kasi kami, ay iyan na ang lagi nilang sinasabi sa akin. Napakaiyakin ko raw at laging natatakot. Lalo na yung kuya ko. Napakalakas nitong mangasa pagdating sa akin. Pagkakain namin ng tiyuhin ko ng hapunan, ay nagpasya na akong matulog na muna para hindi ako antukin sa pagsundo namin kay tatay. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatulog. Nang magising ako, ay nakita kong abala na silang lahat na nagbibihis at naghahanda para sunduin si tatay. Kaya nagmadali na rin ako. Mabilis naman naming narating ang airport dahil walang traffic sa lansangan. Napakaluwag ng kalsada at parang walang ibang sasakyan. Wala akong natandaan na may nakasalubong kami kahit na isa. Pagdating namin doon sa airport ay nagmamadali at may kasabikan kami nagpunta doon sa may hintayan. Di nagtagal ay nakita ko na kaagad si tatay na kumakaway habang naglalakad papalabas at tulak-tulak na ang isa niyang kamay yung mga bagay na nakalagay sa pushcart. Nang nasa harapan na namin siya ay agad kaming nagmano at niyakap namin siya. Dinala na namin ang kanyang mga bagay at sumakay na kami sa sasakyan. Doon na namin ipinagpatuloy yung aming kwentuhan. Habang pinabaybay namin yung kahabaan ng kalsada, ay bigla na lang akong nagulat nang sumulpot sa tabi ni tatay yung isang babae. Nakakatakot ang itsura nito. Duguan ang kanyang mukha na nakaluwa pa nga ang isa niyang mata. Bigla akong nagising at natagpuan ko na lamang ang aking sarili na humihingal at uhaw na uhaw. Nasa tabi ko si ate. Binabangungot daw ako. Panaginip lang pala ang lahat. Bigla akong naalala yung tungkol sa pagsundo kay tatay. Sinabi niyang hindi na raw kami isinama pa dahil ginigising daw ako, pero ang sarap daw ng pagkakatulog ko. Kaya ipinaiwan na rin daw si ate upang may makasama ako. Tanging buntong hininga na lang ang naitugong ko kay ate. Nang hinayang ako sa pagkakataon na hindi man lang kami nakasama sa pagsundo sa tatay namin. Humingi din ako ng paumanhin kay ate. Kasi dahil sa akin ay hindi na rin tuloy siya nakasama. Sinabi naman niyang wala akong dapat na alalahanin. Ayos lang daw iyon. Mabait kasi sa akin ang ate ko. Sinikap kong wag nang matulog at hinintay namin ang kanilang pagdating. Pero ang tagal, hanggang sa makatulog na lang uli kami. Di ko alam kung ilang oras na ang lumipas
nagising na lang kami dahil sa sunod-sunod na pagkatok sa aming pintuan. Bumangon kami ni ate. Nang buksan namin ang pinto, ay wala namang naroon. At isang malamig na simoy ng hangin ang naramdaman naming humampas sa aming mga mukha. Di nagtagal, ay biglang nag-ring ang aming telepono. Sinagot iyon ni ate. Kitang-kita ko yung pagkabigla sa kanyang mukha. Maya-maya pa ay umiiyak na ito at garalgal na ang kanyang tinig sa pakikipag-usap. Matapos makipag-usap ni ate sa telepono, ay nalaman kong na-aksidente pala ang aming buong pamilya, kasama pati ang mag-anak ng tsuhi namin. Tanging pinsan lang namin ang nakaligtas at kasalukuyan umanong nasa ospital na nilalapatan ng lunas dahil sa malubhang kalagayan nito. Kapwa kami hindi makapaniwala ni ate nung mga oras na iyon. At mabilis kong naalala yung tungkol doon sa aking nakita na nasa loob ng sasakyan. Nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Sana sinabi ko na lang kahit na pagtawanan nila ako. Pero naisip ko rin kung mayroon bang magbabago. Kukuha kaya sila ang ibang sasakyan para gamitin? Paniniwalaan kaya nila ako at bibigyan nila ng masamang pakahulugan yung tungkol sa bagay na iyon? Yan yung mga bagay na patuloy na gumugulo sa isipan ko ng mga panahong iyon, na ang totoo hanggang ngayon ay minumulto pa rin ako ng mga isipin na iyan. Pero sino nga ba ang babae na iyon? At ano ang kinalaman niya sa pagkamatay ng mga mahal namin sa buhay? Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi sa panig man kayo ng mundo araw-araw. At tulad po ng dati, ay hangat ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang tampok nating kwento na inyong maririnig sa gabing ito ay hango mula sa mga tunay na pangyayari. Ayon pa sa kanya, hindi niya personal na karanasan ang nakapaloob sa kwentong ito. Sa halip, ito ay kwentong ibinahagi din sa kanya ng kanyang lola nang minsan magbakasyon sa bahay nila sa Maynila. Ang mga pangyayaring ito ay naganap mahabang panahon na rin ang nakalipas. Tungkol ito sa paghihiganti ng isang bata na nagngangalang Gabriel. Ayon pa sa kwento, si Gabriel at ang kanyang buong mag-anak ay payapa noong namumuhay sa pusod ng isang kagubatan. Malayo sila sa Kapiasnan. Ito ang piniling lugar ng kanilang ama sapagkat nais nito ang tahimik at simpleng pamumuhay. Hindi kasi nito gusto ang maingay na kapaligiran. Ayaw nito ang magulo at napakaraming tao.
Tatlo sila Gabriel na magkakapatid at siyang pinakabunso sa kanila. Ang kanilang mga magulang na sina Aling Maria at Mang Pisyo ay pawang mga masisipag na tao at mapagmahal na magulang. At sa kanila nagmana sila Gabriel ng kanilang kasipagan. Sa mura nilang edad ay naaasahan na silang magkakapatid sa iba't ibang gawaing bahay at gayon din sa kanilang bukid. Pero sadyang ang buhay kung minsan ay mapaglaro. May mga kaganapan sa ating buhay na kung minsan ay nagtutulak sa tao na mapaisip at questionin ang paniniwalang mayroong Diyos. At ito nga ang nangyari kay Gabriel. Naisip niya na kung mayroong Diyos, bakit nangyari sa kanila ang masaklap na mga bagay na yon? Bakit niya iyon pinahintulutan? Nagsimula ang lahat ng ito nang si Don Rafael, isang makapangyarihan at may impluwensyang tao doon sa kanilang bayan, ay nagkaroon ng interes na mapasa kanyang lupaing sinasaka at tinatangkilik ng pamilya nila Gabriel. Dahil sa kasakiman at pagiging ganit kung kaya, ninais nitong mapasa kamay niya ang lupang malao ng pinagyayaman ng mga magulang nila Gabriel. At dahil sa malaki na nga ang kanilang naging pagod at ipinuhunan sa nasabing lupain na iyon, kung kaya naman hindi pumayag ang mga magulang ni Gabriel. Maraming beses nilang tinanggihan ang mga walang kwentang iniaalok sa kanila ni Don Rafael na naging dahilan upang sila ay pag-initan ito. Maraming beses nila noong naririnig ang kanilang mga magulang na nag-uusap ng masinsinan tungkol sa problemang kanilang kinakaharap doon sa Don. Pero nauuwi sa iisang desisyon ang kanilang mga pag-uusap, at ito ay ang manatili sila at huwag pumayag sa gustong mangyari ni Don Rafael. Hanggang sa dumating na sa sukdulan ang ginagawang pagpapasensya ni Don Rafael at binalak nitong daanin na sa dahas upang makuha niya ang kanyang ninanais. Katwiran pa nito, kung hindi kayang makuha ang kanyang ninanais sa paupo, kukunin niya ito sa patayo. At ganun nga ang ginawa ng Don. Isang gabi iyon, tahimik ang buong paligid at tanging mga kulisap lamang at huni ng mga ibong panggabi ang siyang maririnig. Nang mula sa mansyon na bahay nito ay lumisan ang Don kasama ang kanyang mga tauhan. Dalang isang maitim na balak para sa buong mag-anak nila Gabriel. Wawakasan na ng Don ang pagmamatigas ng mag-asawang Maria at Pisyo. Naiinip na kasi ang Don na maapa sa kanya ang lupang sinasaka ng mga ito. Kung kaya bitbit ang kanilang mga armas, ay tinungo nila ang kinaroroonan ng mag-anak sa kalagitnaan ng gabi. Sakay ng kanilang mga kabayo, ay madali nilang narating ang kanilang destinasyon. Walang sinayang na sandali ang mayamang si Don Rafael. Kaagad nitong binasag ang katahimikan ng gabi sa pamamagitan ng kanyang malakas na tinig. Inutusan niyang lumabas si Mang Pisyo at harapin siya, pagkat nais daw niya itong makausap. Kung kaya bigla namang napabangon ang noy nagpapahinga ng mag-asawa. Samantalang sila Gabriel naman ay napaupo na rin at napasilip sa maliit na butas na naroon sa kanilang silid. Nakita nila ang kanilang ama at ina na lumabas ng kanilang kubo. At bago pa nakapagsalita ang kanilang ama, ay magkakasunod na putok kaagad ang kanilang narinig na umalingaw-ngaw. Nang walang awang barilin ni Don Rafael ang kanilang ama at ina na para bang mga manok lamang. Napakabilis na mga pangyayari na ikinagulat talaga nila Gabriel. Mabilis na pinakilos ng magkapatid si Gabriel upang palihim na makalabas ng kanilang kubo.
Kailangan mo nang umalis, Gabriel. Kailangan mong makatakas, sabi ng ate at kuya niya. Na ipinagtutulakan pa siya ng mga ito. Pero paano kayo? Tugon ni Gabriel. Kami nang bahala. Ang mahalaga ay makaalis ka na dito. Labag man sa kalooban ni Gabriel na iwan ang kanyang ate at kuya, ay wala na siya nagawa. At pagkalabas niya, ay siya namang pagpasok ng mga tauhan ni Don Rafael. Hinawakan nila sa buhok ang magkapatid at hinilang papalabas ng kanilang kubo. Kinaladkad sila ng mga ito at iniharap kay Don Rafael. Nakasalukuyang nakasakay pa rin sa kanyang kabayo. Nakita nila ang kanilang mga magulang na kapwa ng nakahandusay sa lupa at naliligo sa sarili nilang mga dugo. Iniutos ng Don sa kanyang mga tauhan na talian ng lubid ang magkapatid sa kanilang mga paa at kamay, habang ang iba naman nitong tauhan ay inutusang sindihan ang tahanan ng mga ito, na mabilis namang naglagablab. At bago pa tuluyang maging abo ang kanilang tahanan, ay ipinag-utos na ng Don sa kanyang mga tauhan na patayin na rin ang magkapatid sa pamamagitan ng paghila sa kanila ng mga kabayo sa magkakaibang direksyon. At inuna na nila ang kuya nila Gabriel. Sa di kalayuan ay naroon si Gabriel at nagtatago sa makapal na halamanan. Kitang-kita nito ang masaklap na sinapit ng kanyang kuya mula sa kamay ng Don at ng mga tauhan nito. Gustong sumigaw ni Gabriel dahil sa tindi ng puot na kanyang nararamdaman at matinding pagkahabag naman sa sinapit ng kanyang kuya. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya maaaring marinig o makita nila Don Rafael. Kung hindi, ay sasapitin din niya ang malagim na sinapit ng kanyang kuya Amado at mawawalan ng saysay ang ginawang pagsasakripisyo ng mga ito para siya ay makatakas at makaligtas sa tiyak na pagkapahamak. Nagsimula ng kumilo si Gabriel. Kailangan na niyang makalayo mula doon sa lugar. Ayaw na rin niyang masaksiyan pa ang malagim na mangyayari sa kanyang ate. Walang tigil sa kaiiyak si Gabriel nung gabing iyon. Nang makaramdam ng pagod dahil na rin sa layo ng kanyang narating, ay dahan-dahan siyang napatingala sa langit. At kahit wala siyang nakikita maliban sa mga bituing naroon, ay napatanong siya. Maya-maya ay iniyuko na niya ang kanyang ulo at tinanong naman ang kanyang sarili at sinabing bakit nga ba raw niya ginawa ang bagay na yon, kahit alam naman na niyang walang sasagot sa kanya. Hindi tumigil sa pagtulo ang mga luha ni Gabriel sa lupa. Hindi mawala sa isipan niya ang mga nangyari. Napakalalim ang ginawang sugat noon sa kanyang puso at nagkaroon iyon ng matinding mantsa sa kanyang kaluluwa. Naalam niya sa kanyang sarili na habang buhay na niya iyong papasanin. Maya-maya pa ay napatiimbagang si Gabriel at naikuyom niya ng maigpit ang kanyang mga palad at sa may ng tinig ay kanyang naibulalas ang mga katagang magbabayad sila. Ipinangako ni Gabriel sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya naipaghihiganti ang kanyang mga magulang at kapatid. Hanggang sa nakatulugan na niya ang pag-iyak. Kinabukasan, nang magising siya ay tirik ng araw. Nasilaw siya sa matinding sikat nito at sa liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Naupo siya at muli na naman niyang naisip yung masaklap na nangyari sa kanilang mag-anak noong nagdaang gabi. Naalala niya yung kwento na minsang ibinahagi ng kanilang ina sa kanilang magkakapatid. Tungkol ito sa isang matanda na namumuhay sa isang liblib na pook na nababalot umano
at sinasaniban ng masamang espiritu. Kwento pa ng kanilang ina, ang matanda ay pinaniniwalaan ding isang aswang at nagtataglay ng mga di pangkaraniwang kakayahan at abilidad. Dala ng matinding pagnanasang makaganti, naisip ni Gabriel na hanapin ang matanda. Sumagi rin sa kanya nung una na hindi iyon isang magandang ideya, pero wala na siyang maisip na ibang paraan upang magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at kapatid. Kaya tumayo siya at sinimulang tahakin ang isang daan na hindi siya pamilyar. Namitas na lamang siya ng mga bunga na kanyang nadadaanan upang kahit papaano ay magkalaman naman ang kanyang sikmura. Hitik na hitik sa bunga ang mga punong bayabas na kanyang nadaanan. At may nakita rin siyang puno ng langka at papaya na parehong may bunga, kung kaya iyon ang kanyang kinain. Saglit lang siya nagpahinga matapos na makakain at nagpatuloy na muli sa kanyang paglalakad. Para siya naghahanap ng isang karayom sa tambak ng mga dayami. Walang kasiguraduhan kung magagawa nga niyang makaharap ang matanda o kung may katotohanan nga bang talaga ang ibinahaging kwento sa kanila ng kanilang ina. Magkaganon pa man ay hindi tumigil si Gabriel. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Kahit pagod na ay kanya lang iyong binabaliwala. Determinado siyang makita ang matanda, pagkat iisa lang naman kasi ang laman ng kanyang isipan, at ito ay walang iba kundi ang makapaghiganti. Hindi nga nang hinawa si Gabriel sa paghahanap sa matanda. Hindi siya tumigil kahit pagod na siya. Pinagpatuloy pa rin niya ang paghahanap doon sa matanda. Pero hindi rin niya maikakaila ang matinding takot na kanyang nararamdaman. Dahil sa nasabing matanda ay nalulukuban ng masamang espiritu at pinaniniwalaan ding isang aswang. Isang malupit na aswang na hayok sa sariwang karne at dugo ng tao. Pero kahit ganon ang kanyang nararamdaman, ay nangingibabaw pa rin kay Gabriel ang kagustuhan niyang makapaghiganti. Pero sadyang may limitasyon ang kakayahan at kayang ibigay ng tao. Bagaman iba ang sinasabi ng kanyang isipan, ay hindi naman na makaya pa ng kanyang katawan. Kung kaya napilitan siyang tumigil sandali upang magpahinga. Naupo siya sa paanan ng isang malaking puno. Pawisan at humihingal si Gabriel. Pakiramdam niya ay parang nanuyo na rin ang kanyang lalamunan. Kaya nagpalingalinga siya hanggang makakita siya ng isang puno ng nyog na naroon. Nag-iisa lamang iyon na naroon sa lugar. At sa kabutihang palad, pagtingala niya ay nakita niyang mayroon iyong bunga. Kaya wala nang sinayang panasandali si Gabriel at nagmamadali niyang inakyat ang puno. Pagdating niya sa itaas, ay sabik na sabik niyang pinilipit ang isang bunga noon. At nang bumagsak, ay nagmamadali na rin siyang bumaba. At kanya iyong iniampas sa puno upang mabiyak at ininom niya ang sabaw. Habol-habol niya ang kanyang hininga nang maubos niya ang laman. Sa wakas at napatid na rin ang kanyang pagkauwaw. Pero hindi napawi ang puot na nararamdaman niya. Paulit-ulit kasing bumabalik sa isipan niya yung mga nangyari sa kanyang mag-anak. Lalong-lalo na yung masaklap na sinapit ng kanyang kuya. Kaya tumayo na siya at nagpatuloy sa paghahanap. Suntok sa buwan ang ginagawa niyang iyon, pero hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Sa tuwing may isip niya sila, ay iyon ang nagbibigay ng lakas ng loob at dahilan para siya ay magpatuloy.
Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay bigla na lang nagdilim ang buong kapaligiran at umihip ang malakas na hangin. Kung kaya napatigil bigla si Gabriel at pinagmasdan ang kanyang paligid. Nagtaka siya kung anong nangyayari. Bakit biglang nagbago ang kaniya'y maaliwalas na paligid? Kinabahan si Gabriel. Maya-maya pa ay may bigla siyang naaninagan sa di kalayuan. May tao na ibulalas niya. Nakasuot iyon ng napakaputing damit. At dahil sa madilim nga ang buong kapaligiran, kung kaya naman angat na angat ang puting kulay ng suot noon. At habang iyon ay papalapit, napansin rin niya ang mahabang buhok noon na nakalugay. At nagulat siya pagkat sayad na iyon sa lupa. Sa buong buhay niya kasi ay noon lamang siya nakakita ng buhok ng isang tao na ganun kahaba. Napansin din niya ang maamo at magandang mukha ng babae. Pero sa isang iglap ay bigla naman iyong nagbago. Mula sa bata nitong anyo ay naging isang matanda na kulubot na ang balat. Maging kasuotan nito mula sa pagiging kulay puti ay bigla na lamang naging itim. Mangkukulam, nasabi ni Gabriel. At narinig niya ang tinig nito nang tumawa ng ubod lakas. Umaalingaw-ngaw ang boses nito nang tanungin si Gabriel kung anong ginagawa niya sa lugar na iyon. Nanatili siya nakatayo at hindi na nakagalaw. Dala ng matinding takot at pagkamangha sa kanyang nakikita. Pagkat nakalutang na sa hangin ang matanda ng mga sandaling iyon. Ito na marahil ang sinasabi ng kanilang ina, nasabi ni Gabriel sa kanyang sarili. Wala po akong masamang hangarin sa pagpunta ko rito, wika ni Gabriel. Pero may nais po akong hilingin sa inyo. Alam kong kayo lang ang makakatulong sa akin, pagpapatuloy niya. Tumawang muli ang matanda ng nakakaloko at sinabing paano naman daw nalaman ni Gabriel na tutulungan siya nito. Sinabi pa ng matanda na iniiwasan at kinakatakutan ng mga tao ang bahagi na iyon ng kagubatan. Alam ko po, mabilis na tugon naman ni Gabriel. Eh bakit nagtungo ka pa rin dito? Tanong muli sa kanya ng matanda. Wala na po kasi akong ibang mapupuntahan. Pinatay po nila ang mga magulang at kapatid ko. Naikwento sa amin dati ni nanay ang tungkol po sa inyo. Kung kaya, nagbaka sakali po ako. Sino ang nanay na tinutukoy mo, bata? Tanong muli sa kanya ng matanda. Si Maria po. Maria, pag-uulit ng matanda. Opo, Maria po na asawa ni Bisyo. Bisyo po ang palayaw ng tatay namin. Biglang natigilan ng matanda at tila ba nagkaroon ito ng interes na pakinggan pa ang mga sasabihin ni Gabriel. Gusto ko pong magiganti. Walang awa po kasi nila silang pinatay. Umiyak na pahayag ni Gabriel. At magagawa ko lang po iyon kung tutulungan niyo po ako. Ano naman ang kapalit? Tanong sa kanya ng matanda. Kahit ano po. Kahit buhay ko pa po ang maging kapalit. Kahit ano pong ipagawa niyo sa akin ay gagawin ko. Basta tulungan niyo lang po ako. Kailangan ko pong lumakas at magkaroon ng mga pambihirang kakayahan, sabi niya sa matanda. Kulang, tugon sa kanya nito. Nakukulangan ako sa mga sinabi mo. Kailangan ko, pati ang iyong kaluluwa. Nanlilisik pa ang mga mata na pahayag ng matanda. Opo, kahit po kaluluwa ko, ay akin pong ibibigay. Tulungan niyo lang po ako. Mabilis na sagot ni Gabriel sa matanda.
Kung kainin lang kaya kita, biglang sabi nito. Huwag po ngayon, magap na tugon ni Gabriel. Hayaan niyo po muna akong makapagiganti at pagkatapos ay pwede niyo na pong gawin ang lahat sa akin. Panandaliang napaisip ang matanda. Maya-maya ay tinitigan nito si Gabriel na halos hindi makatingin sa di malamang dahilan kung natatakot ba ito o nahihiya. Sige, biglang sabi ng matanda, pagbibigyan kita. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Pero sa oras na maisagawa mo na ang iyong pagiganti ay aking ka na. Gagawin ko ng lahat ng maibigan ko sa iyo. Malinaw, pagkukumpirma pa ng matanda. Opo, sagot ni Gabriel. Pero bigla na lang siyang nakaramdam ng panghihina at pagkahilo. Umikot bigla ang kanyang paligid at bumagsak si Gabriel sa lupa. At iyon ang uli niyang natandaan. Nang magising siya, ay naroon na siya sa loob ng isang yungib. May kadiliman ang paligid, pagkat nag-iisa lamang sulo na nakasindi. Nang gumalaw siya, ay biglang napahawak si Gabriel sa kanyang ulo, pagkat mabigat ang kanyang pakiramdam. Nagising ka na pala, sabi ng matanda, at nakita niyang papalapit na ito sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kahit ganito ako, ay mayroon akong isang salita. Marunong akong tumupad sa aking pangako. Anumang salita na binibitiwan ko, ay sinisiguro kong aking tutuparin. At hindi lahat ng mga narinig mo tungkol sa akin ay totoo. Maaaring may dagdag, at pagkaminsan naman ay may bawas. Ito, kumain ka muna. At iniabot ng matanda ang isang plato na yari sa lata na may lamang pagkain. Ubusin mo yan. Kailangan mong kainin lahat ng yan para mabilis na manumbalik ang iyong sigla at lakas. At bukas na bukas rin ay magsisimula na tayo. Pero nang sumubo si Gabriel ay napangiwi siya at nais niya iyong iluwa. Biglang napatingin naman ang matanda sa kanya at sinabing, "Huwag mong sabihin na hindi ako masarap magluto." Sa nauutal na tinig ay sinabi ni Gabriel na masarap iyon at pinilit na lamang niyang lunukin. Sige, subo pa. Tuloy-tuloy para mabilis ang iyong paggaling. At tumalikod na ang matanda. Habang kumakain ay hindi mapigilan ni Gabriel ang mapaisip. Maya-maya pa ay umahalo ng kanyang luha sa kinakain. Naalala niyang muli ang kanyang mga magulang at kapatid. Pero kasabay noon ay naisip din niya ang gagawing paghihiganti. Punong-puno si Gabriel ng pag-asa na may sasagawa na niya ang kanyang binabalak. Lalo na at natagpuan na niyang matanda at napapayag sa gusto niyang mangyari. Kaya binilisan niya ang pagkain. Binaliwala niya ang di kaaya-ayang lasa noon. Nasabi pa niya na mas mapait pa sa kanyang kinakain ang sasapitin ni Don Rafael at ng mga tauhan nito sa kanyang gagawin. Inilapag ni Gabriel ang plato sa lamisetang katabi ng kanyang hinihigaan. Pinahid niyang kanyang luha at muli siyang nahiga. Kailangan pa niyang magpahinga, naisip niya, dahil bukas ay magsisimula na sila. Kung kaya kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. Madaling nakatulog si Gabriel. Mabilis na lumipas ang oras. Paggabi na, nang muli siyang magising. At nagulat pa siya nang makita niyang matanda na nakatayo sa tabi ng kanyang higaan. Buti naman at gising ka na. Nais kong bantayan mo ang lugar na ito at huwag kang matutulog pagkat aalis ako, sabi ng matanda kay Gabriel. Opo, magalang naman yung tugon dito. Sige, kumain ka na, sabi ng matanda sa kanya. Kaya bumangon na si Gabriel at naupo.
Kinuha niya yung pinggan na naglalaman ng kanyang pagkain at nagsimula ng sumubo. Bigla siyang nanibago sa lasa noon. Di hamak kasi na mas masarap iyon kaysa sa naunang ipinakain sa kanya ng matanda. At mabilis niya iyong naubos. Pagkalapag niya sa pinggan ay tumayo si Gabriel at nagtungo doon sa pinakabukana ng yungib. Madilim na ang paligid. Napaisip siya sa kung saan kaya nagtungo ang matanda. Pero naalala niya ang binili nito, kung kaya naupo siya at nagbantay doon sa pinakabibig ng yungib na iyon. Ilang sandali pang lumipas at napakadilim na ng buong paligid. Halos wala na siyang makita. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga pagkaluskos, kung kaya nadako doon ang kanyang atensyon. Pero dahil nga sa sobrang dilim, kung kaya wala siyang makita. Hanggang sa may lumitaw na dalawang mga matang nagbabaga sa pagkapula mula sa kadiliman. Kung kaya napatras si Gabriel. Biglang nabalot ng matinding takot ang buo niyang katawan. Sa tansya ni Gabriel ay napakalaki nung nilalang na iyon, na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero hindi iyon lumilika ng anumang ingay maliban sa mga yabag. Nang bigla na lang may mabilis na dumaan sa kanyang harapan at kasabay ng malakas na hangin ang isang kamay na may mahahaba at matutulis na kuko na muntik nang mahagip ang kanyang mukha. Buti na nga lamang at mabilis siyang nakaiwas. Ngunit nawala si Gabriel sa balanse, kung kaya siya ay natumba. Pero kaagad din siyang tumayo at mabilis na tumakbo papasok sa loob. Nagmamadali niyang tinungo ang kinalalagyan ng ilawan at kaagad yung dinampot. Inilawan niya ang kanyang harapan, ngunit mabilis na naglaho yung sumusunod sa kanya. Maya-maya ay nakita ni Gabriel ang matanda. Kaya patakbo niya itong nilapitan para isumbong kung ano ang nangyari. Pero itinaas ng matanda ang isa niyang kamay at pinatitigil niya si Gabriel. Sinabi nito sa kanya na hayaan muna siyang makaupo at makapagpahinga. Sinabihan din nito si Gabriel na masanay na pagkat hindi lang iyon ang kanyang mararanasan at wag daw itong masyadong iyakin. Huwag mong ipagpalagay na ang nasaksihan mo ngayong gabi ay napakahalagang bagay at lubhang kakaiba, dahil hindi, sabi pa nito kay Gabriel. Pangkaraniwan lamang ang mga bagay na yan. Bulag lamang kasi kayo sa mga tunay na nangyayari sa mundo. Pagpapatuloy pa ng matanda. Kung kaya nagtaka si Gabriel sa sinabi ng matanda, nahiwagaan siya sa mga pananalitang binitiwan nito. O ito, kumain kang muli. At nang upang sa ganon ay makapagpahinga ka na. Dahil maaga pa tayo magsisimula bukas. At ibinato ng matanda kay Gabriel ang isang supot na naglalaman ng pagkain. Salamat po, wika ni Gabriel sa matanda. Ikinumpas lang naman ito ang kanyang isang kamay na tila ba sinasabing walang anuman iyon at kumain na siya.